So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, sobrang desperado na po ni dating Pangulong Duterte. At ngayon po, ginagamit niya pa ngayon yung mga sundalo natin, mga sundalong Pilipino. So parang ganito po yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte, no? Parang ganito, no? O kayong mga sundalo kayo ha, tinaasan ko yung sweldo ninyo, makinig kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. Parang bata, no? So para makuha po natin yung narrative mga kababayan, ang gusto po ni dating Pangulong Duterte, request niya lang naman, no, na may halong politika, ay magkaroon po ng lifestyle check yung mga public servants po nating mga politiko. Like congressman, mayor, di ba, vice mayor, blah, 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 di ba? Pati presidente na rin, mas maganda. Okay. Ito don't get me wrong kung ito ay makakatotoo at alam naman po natin na malabo mangyari, kung ito po ay makakatotoo, so maganda yon. Okay yun. At least malaman po natin mga kababayan kung anong klaseng buhay ba itong mga politiko po natin. At syempre, para malaman din po natin kung saan galing yung mga yaman nila. Hindi po tayo tutol doon kung mangyayari yun. Pero para sa akin, mukhang malabo mangyari yan. Ito para makuha po natin yung narrative, ito po yung kwento natin. Okay. So ito po yung pinakagusto po ni dating Pangulong Duterte. Ito galing ito sa Pulso ng Bayan. Ito po ay parte po ng SMNI, yung Pulso ng Bayan na yan. So pakita ko po sa inyo. Sabi dito, may suwestyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumailalim sa lifestyle check ang mga nasa gobyerno at mainam na gawin ito ng militar sa ngalan ng transparency. Yan. So ginagamit niya na po ngayon ang militar. At sa paggamit niya nga po ng militar mga ka-streetwise, sinusumbat niya pa nga po dito yung pagtaas po ng sweldo ng ating mga kasundaluhan. So explain po natin yan mga ka-streetwise, no? And then ang gawin muna natin, panoorin po muna natin yung video na sinasabi ko po sa inyo na statement po ni dating Pangulong Maudigs. Okay? Sige, panoorin natin to. Ay magbulan, lifestyle check, okay. Let the military do it. Ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, it's not a coup d'etat, I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan. Kaya pati kami dito interesado. Diyan ninyo makita military pati police. Paano kayo dinala ng gobyerno up to this time? Tapos itong pension, I doubled your salary. Panahon ko. For the first time ever. Ngayon kukunin pa sa inyo. Ayan, no? So nanunumbat po si dating Pangulong Duterte na dinoble daw po yung sweldo ng mga kasundaluhan natin noong panahon niya. Ito lang mga ka-streetwise, no? Hindi po natin kinukundin na yun kasi mga kababayan, nakinabang po kasi yung mga relatives, yung pamilya ko rin po, nakinabang po sa pagdoble po ng sweldo po ng military. Kasi mga kababayan, no, syempre ako po, may mga kamag-anak po ako, may mga tito, may mga pinsan, may kapatid. At kahit din po yung tatay ko po kasi ngayon ay tumatanggap pa rin po ng pensyon. Kasi po dati pong Air Force yung tatay ko. So nung pagtaas nga po ng sweldo ng military, sumabay din po kasi dito yung pagtaas din po ng pensyon ng mga retirees. Okay, so okay yun. Walang problema yun. Maganda yun. Hindi po natin kinukundin na yun kasi maganda po yun. Kasi po tumaas po yung moral ng mga kasunduluhan natin. So masasabi nga po natin na isa ito sa mga magandang nagawa po ni dating Pangulong Duterte. O, di ba? Hindi naman palaging palpak si Duterte, no? At least kahit paano mayroon naman siyang ginawang tama. Pero mga kababayan, meron pong catch dito. Merong catch dito. So base nga po dito sa sinabi nga po ni dating Pangulong Duterte na tinaasan ko yung sweldo ninyo so makinig kayo sa akin. Parang ganun yung sinasabi niya na ipa-audit niyo yan, yung mga politiko na yan. O nabanggit niya pa yung tungkol sa pensyon. Pero mga ka-streetwise, meron pong catch kasi dito at ito pa yung explain po natin. So mga kababayan po kasi, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, kasabay po ng pagtaas po ng sweldo ng mga sundalo natin, sumasabay din po dito yung mga retirees, yung mga pensioner. At doon po mga kababayan, nagkaroon po ng problema ang ating gobyerno sa pag-budget po niyan. Ulitin ko lang hindi ko, baka sabihin na naman ng mga tatanga-tanga dyan, ay ayaw mo palang taasan yung sweldo ng mga sundalo. Hindi Sinasabi ko nga sa inyo, nakinabang yung buong angkan namin dyan Pero mga kababayan, nagiging realistic lang po tayo. Meron pong negative effect yung pagtaas po ng sweldo ng mga kasunduluhan po natin. Kasi po, pera po yan.
pera po na galing po sa National Treasury na ito po yung iniwanan ni dating Pangulong Duterte. Tinaasan niya lang yung sweldo pero wala naman siyang pinagkuhanan ng pera. So ayan po yung inaasikaso po ngayon ng PBBM administration. So para hindi po ako maingay, explain po natin mga kababayan. So ito nga po yon. So kasi nga po mga kababayan, ngayong 2023 po, yung naging gastos nga ng mga pensioners po natin ay umabot po ng 120 billion to 130 billion sa loob po ng isang taon sa mga pensyon. So syempre mga ka-streetwise, galing po yan sa national budget. At mga kababayan, yung 130 billion po na yan, sa mga pensioner pa lang yan. Paano pa kaya yung mga aktibo? Yung mga aktibo. Kasi nga po sa pagkakaalam ko lang, no, yung mga aktibo po natin ngayon na mga military ay nasa 400,000 mahigit. And then yung mga pensioners po natin ay nasa 190,000. So mahigit kumulang na almost 1 trillion yung nagagastos po ng gobyerno po natin para po sa pensyon at saka sa sweldo po ng mga sundalo. So almost 20% ng budget po ng Pilipinas sa loob ng isang taon na pupunta po sa mga sundalo. So ayan po yung pagkukulang po ni dating Pangulong Duterte. Na ngayon nga ay sinusolusyonan po sa pamamagitan ng itong MUP Pension Bill. O di ba mga kababayan? So itong MUP Pension Bill na po na to mga kababayan ay magkakaroon po ng pagbabago sa contribution ng mga sundalo. So ibig sabihin nun na yung pension po ng mga sundalo na imbis na gobyerno lang yung nagbibigay ay magkakaroon po ng kaltas yung mga aktibong sundalo po natin. Ang alam ko yung paparating eh. Yung mga aktibo ngayon, ang alam ko wala ata. Pero yung mga bagong dating, once po na naipasa po yung batas po na to, doon na po magsisimula yung contribution nila para po sa pensioner. Kasi mga kababayan, talagang malaking issue po ito. Kasi, pakita ko sa inyo ang magiging problema po kasi ng Pilipinas dito, sa taon 2040, papalo po ng, ito basahin na lang po natin, no? A fiscal burden. According to the National Treasurer, pension spending is projected to balloon up to 1.5 trillion in 2040 if the system remains unchanged. So kung hindi po papalitan po yung sistema ng pension natin ngayon, 1.5 trillion yung kukunin po sa national budget po natin. So for example, ngayon, magkano ba yung budget natin ngayon? 5 trillion pesos yung budget po natin ngayong taon. I-visualize nyo lang mga kababayan kung gaano kalaking pera ang kailangan dito para po sa pensyon. Kasi nga po, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga aktibong sundalo po natin ngayon ay umaabot po ng 400,000. So pagpalo po ng 2040 at pag yan po ay nag-retiro na, ibig sabihin nun, meron po tayong mahigit kumulang na at least mga 300,000 kasi hindi naman lahat po yan makakaroon ng pensyon eh. Malamang yung iba dyan magloloko. O sabihin na nga natin 350,000 na sundalo ngayon ang bibigyan ng pensyon ngayon ng gobyerno natin. So mabigat talaga yon. At mas lolobo po yung utang natin diyan. So ito po yung mga hakbangin na kailangang plantsahin ng PBBM administration. And actually mga ka-streetwise, itong batas nga po na to ay hindi naman po ito tinututulan ng mga kasundaluhan po natin kasi naintindihan nila yan. Okay. So dadaanan ko lang po yan, no, para at least may narrative po tayo. Kasi nga po sinasabi ko nga lang po dito na yung pinaka sinusumbat ni dating Pangulong Duterte na tinaasan ko yung sweldo ninyo, pero nagka-problema naman tayo sa budget. 'Di ba? Tanga eh. And then mga ka-streetwise, balikan po natin yung gusto po ni dating Pangulong Duterte na magkaroon daw po ng lifestyle check. Yung mga politiko natin, yung mga public servant natin. Pero ito lang mga kababayan, no, tulad nga ng sinabi ko kanina, maganda yun. Pero mas maganda siguro kung sabay-sabay kayong lahat. Pati si Duterte. Sabay-sabay kayong lahat. Walang mauuna, walang mahuli, sabay-sabay kayong lahat. Kasi alam naman po natin na itong si dating Pangulong Duterte ay may mga issues din tungkol din po sa pangungurakot. Mga issues lang Hindi ko sinasabi na confirm na kurakot si Duterte. Ang sinasabi po natin dito, may mga issues din po tungkol po sa pera na pangungurakot di umano si dating Pangulong Duterte. Kasi for example, di ba, yung confidential funds niya at saka nung anak niya. Issue yon. Pangalawa, yung Parmali. Yung pangatlo, yung reclamation project sa Manila Bay. Okay. So mas maganda mga ka-streetwise, sabay-sabay na lang kayo
Pati ikaw, Duterte, sumama ka na rin. Kasi mga kababayan, medyo nakakapalan lang ako ng konti, no? Medyo nakakapalan lang ako ng konti sa mukha ni Duterte kasi ang lakas ng loob niya na magbanggit nga po tungkol po sa lifestyle check. Si Duterte nga nagtatago po siya ng kanyang salin. O ito explain po natin ito So ito na content ko na ito pero balikan lang po natin kasi hindi naman tumitigil si Duterte. So pakita ko sa inyo dito, no. So noong 2017, so makita nyo naman dito yung date 2017. Naglabas po si Duterte ng kanyang salin. At ang sabi nga po dito, Duterte's 2016 net worth up to 27 million. So ang punto dito mga kababayan, tumaas po ng 3 milyon yung yaman ni dating Pangulong Duterte from 2015 to 2016. Actually, may nakuha pa tayong copy ng salin Ayan, no? Ito yung salin ni dating Pangulong Duterte. Ayan, Duterte Rodrigo R. Ano ba yung Roa? Okay. So 28 million. So 28 million po yung salin po ni dating Pangulong Duterte noong 2016. Tama ba? 16 ba? 2016 nga. Okay. Actually, hindi naman ganun kalakihan. Parang mayaman pang, parang mas malaki pa ata pera ni Mike Cervera dito. Pero, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ito na po yung huli. Ito na po yung huling pagpapakita po ng salin ni dating Pangulong Duterte. Dahil pagkatapos nga po nun, ang nangyari nun, tinago na po ni dating Pangulong Duterte yung salin niya. So, 2017 hanggang ngayong taon, wala pa rin pong salin na pinapakita si dating Pangulong Duterte. At ang medyo nakakainis ng konti dito, nagtago po si dating Pangulong Duterte ng kanyang salin gamit po yung ombudsman. Okay. So kung makita nyo nga po dito, 2021 ito, ang sabi dito, Duterte leaving it up to ombudsman to release his salin. Gumawa po ng bagong ruling ang ombudsman sa pamumuno nga po nito ni Martires na appointee nga rin po ni dating Pangulong Duterte na dapat po yung salin ng presidente ang maglalabas ay ombudsman. Isipin nyo lang mga kababayan, no? 2015, 2016, alam natin yung salin ni dating Pangulong Duterte. Pero after nun, siguro yumaman na siya ng konti, nagtago na siya ngayon ng salin niya. At ang nakakatuwa pa nga dito, at tuwa nga ako, saya ko nga ang nakakatuwa nga dito, ginamit niya pa yung ombudsman. So paano ko nasabi na ginamit niya yung ombudsman? Pakita ko sa inyo. So ang sabi dito, in September last year. So September last year, kung yung balita po na to ay 2021, so noong September nung 2020 nga po, ang ginawa nila, in September last year, the Office of the Ombudsman issued memorandum circular saying it would no longer grant public access to salin without the concerned official consent. So hindi daw po maglalabas ng salin ang mga politiko kung walang consent ng politiko. At nakakababayan, pakinggan nga po natin yung sinabi dito ni Harimau. Okay? Pakinggan natin. Sir, balikan ko lang po yung issue ng SALN since na-raise po siya recently. Nabanggit niyo nga po that there's already a process to get the President's SALN. But until now, several media entities, including us, that tried to secure the President's SALN pero wala pa rin pong nabibigyan ng copy. Why not just release the copy of the President's SALN for the sake of transparency, kagaya po ng ginagawa na dati and with previous presidents and now with other government officials as well? Because there's new policy being implemented by the Ombudsman as a constitutional body, and we respect the prerogative of the Ombudsman in this regard. But can't the President just unilaterally decide, sir, na, oh, here's my SALN, so that no questions will be further asked? Well, he could, but he respects the Ombudsman and he leaves it to the Ombudsman. Di ba mga kababayan, dati po sobrang public po ng salin po ng presidente, pero ang ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte, tinago niya gamit ang ombudsman. Kasi nga po, kung sisilipin lang po natin, yung ombudsman po ngayon ay si Samuel Martires. Okay? Samuel Martires na na-appoint noong 2018. So si Duterte po nag-appoint dito at saka matapos po yung term niya next year, 2020. Hindi, 2 taon pa pala, 2025. So yung kultura po ng pagtatago po ng salin, nagsimula po yan kay dating Pangulong Duterte. So ang punto ko lang dito mga kababayan, okay yon. Maganda yon. Yung magkaroon tayo ng lifestyle check sa mga politiko, okay yun. Pero syempre, ang tanong,
mangyayari ba to? Mangyayari ito mga kababayan kung desidido po si dating Pangulo Duterte. At simulan niya rin. Sabay-sabay silang lahat. Ilabas din po ni Duterte yung SALN niya, pati yung pag-audit ng kanyang confidential funds para mas maganda. And then lahat na sila. Lahat na, mayor, vice mayor, congressman, senador, vice president, pati presidente. Isama nyo na si PBBM. Oh, so okay 'yon, maganda 'yon. Buong Pilipino po makikinabang dito. Pero syempre, good luck. So yun lang po mga kababayan. No? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa content natin ngayon? Okay ba itong ginagawa po ni dating Pangulong Duterte or nagiging ipokrito lang si dating Pangulong Maudigs? Yon. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush!